Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang Chapter 40 ng The Voice in Speech and Song entitled Dalisay na Mga Lengguwahe. So, pag-aralan po natin ng maigi ito mga kapatid. Sabi dito, ang mga labi na hinawakan ng Panginoon sa mga nagkakaroon ng ganap na pagsasakripisyo upang ang Panginoon ay mailapat ang kanyang paghipo sa kanilang mga labi. Sinasabi ang salita, lumabas kayo sa larangan ng pag-aani, makikipagtulungan ako sa inyo. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa atin na tayo ay naanyayahan ng gumawa sa gawain na iniatas niya sa bawat isa, na tayo ay lumabas sa larangan na tayo ay mag-aani ng mga kaluluwa na pinatubo na o handa ng ang kanilang mga puso na tumanggap ng katotohanan. Ang atin pong sabihan sila ng mga bagay na ito. At tayo ay makikipagtulungan sa atin ang ating Panginoon. Bisa po ng mensaheng ito pagka lahat tayo ay talagang makikipag-cooperate. Sabi dito, ang ministro na nakatanggap ng ganitong paghahanda ay magiging isang puwersa para sa kabutihan sa mundo. Ang kanyang mga salita ay magiging tama, malinis at totoo, puno ng sempatya at pag-ibig. Ang kanyang mga gawa ay magiging tama, isang tulong at biyaya sa mga mahihina. Si Kristo ay magiging isang patuloy na presensya para sa kanya, na kumokontrol sa pag-iisip, salita at gawa. Dito mga kapatid, mapapansin natin na bawat isa sa atin na nakatanggap ng katotohanan, nawa ay maihanda natin ang ating mga sarili at higit sa lahat ang mga tao. Paano magbigay ng puwersa ng katotohanan at kabutihan sa mundo. So ang kanyang mga salita ay magiging tama pagka tayo ay kontrolado ng kanyang banal na presensya. Punong-puno ng sempatya at pag-ibig gaya ng mga pinag-aralan natin noon. Ang bawat taong magtutulungan ay talagang bibigyan ng Panginoon ng more than pa na talento. Ang ating Panginoong Jesus ay magiging isang patuloy na makikipag-ugnayan sa atin para sa kanyang gawain, na siyang magkokontrol sa ating mga pag-iisip, sa salita at sa ating mga gawa. Sabi pa dito, maingat sa salita at gawa. Sa lahat ng tao, ang mga pinagkatiwalaan at iginagalang ng Panginoon, ang mga binigyan ng espesyal na tungkulin ay dapat maging maingat sa kanilang salita at gawa. Sila ay dapat mga tao ng debosyon na sa pamamagitan ng mga gawa ng katwiran at malinis, tunay na mga salita ay makapagtaas sa kanilang kapwa sa mas mataas na antas. So tayo pinapaalalahanan ng Panginoon patungkol sa ganitong uri, na pagka tayo ay nagdadala ng katotohanan, nawa ay makita sa ating buhay kung sino tayo at ano ang katotohanan na ating daladala. Sa ating kapwa, ating kung ibinabahagian sila ng mga katotohanan ito, magiging walang silbi ito mga kapatid. Tandaan natin, pagka tayo ay nagiging pabaya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At sa ating pagsunod sa Kanya, ay bibigyan niya tayo ng pinakamataas na kaalaman na makalangit. Ano itong mas mataas na antas ng pagsunod, at kinakailangang ma-develop ito sa ating buhay. Kaya nga, di ba mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating mga salita at gawa, dahil tayo ay tagapagdala ng katotohanan. Sabi dito, paglilinis ng salita ng banal na espiritu. Ang pagkakaroon ng banal na espiritu ng Diyos ang naghahanda sa mga manggagawa, parehong lalaki at babae, upang maging mga manggagawa sa kawan ng Diyos. Sila ay magsasagawa ng tunay na Kristiyanong kagandahang asal, na may pag-aalala na si Kristo ang kanilang kasama, ay hindi maaaring aprubahan ang magaspang o masamang mga salita o damdamin. Mga kapatid, very clear po na sinasabi sa atin ng Panginoon na inihahanda niya po tayo sa ating mga gawain na maging tunay na mga Kristiyano, na may kagandahang asal na maipapakita sa ating mga gawa. Kaya maging maingat tayo sa pagdala ng katotohanan ito upang hindi ma-misinterpret ng mga tao, at ipanalangin natin sa Panginoon na maging matagumpay po ang gawain niya, paano iligtas ang bawat kaluluwa.
Sabi dito, ang kanilang mga salita ay magiging dalisay. Ang kapangyarihan ng pagsasalita ay ituturing na mahalagang talento na ipinahiram sa kanila upang magsagawa ng mataas at banal na gawain. Matututuhan ng tao kung paano kumatawan sa banal na kasama niya. Sa nakatagong banal na isa, siya ay magpapakita ng paggalang at pagyukol dahil siya ay nagsusuot ng kanyang panghapis at natututo ng kanyang malinis at banal na mga daan. Tandaan natin mga kapatid, na pagka tayo ay nagkikipag-cooperate sa gawain na iniatas sa atin ng Panginoon, ating mga salita ay magiging banal, ang ating mga pag-iisip ay magiging isang karapat-dapat sa Kanya. Dahil ano nga yung laman ng ating mga puso, ito'y lumalabas sa ating mga bibig. Tandaan natin na kasama po natin si Kristo sa ating mga gawain. Siya ay banal, siya ang ating dakilang halimbawa para magpatuloy tayo sa gawain na ito. At sa bawat natututunan natin ng mga bagay, tayo din po ay madidevelop. Paano maging kagaya ni Kristo? Tayo ay lumalakad sa daan ng katwiran. Sabi pa dito, ang mga may pananampalataya sa banal na tagatulong na ito ay uunlad. Sila ay bibigyan ng kapangyarihan upang bigyang ganda ng sagrado ang mensahe ng katotohanan. So, tutulungan po tayo ng Panginoon paano maidadala ang katotohanan at paano tatanggapin ng mga tao ito. Napakabisa po pagka tayo nakikipag-cooperate sa Panginoon dahil napakaiksi na po ang panahon. At kailangan wala po tayong sasayangin na pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin. Ang lahat ng oras na iginugol natin sa mga bagay-bagay ay luwalhatiin po natin ang Panginoon sa ating pag-aaral, sa ating mga salita, tayo matulog, tayo bumangon, luwalhatiin po natin siya. At kapag nakasanayan na po natin, ito yung ating character, ay tutulungan tayo ng Panginoon na maging banal na gaya sa Kanya. Kaya nawa sa ating pag-aaral, bigyan nating diin sa ating mga puso ang mga katotohanan ito dahil ito lamang ang magpapabanal sa atin. Matalino at banal na mga salita. Kapag tinatawag ng Panginoon, sino ang aking isusugo at sino ang tutulong sa amin? Ang banal na espiritu ay naglalagay sa mga puso na tumugon. Narito ako, isugo mo ako. Isaiah 6 verse 8. Ngunit tandaan na ang buhay na uling mula sa dambana ay dapat munang humapil sa iyong mga labi. Pagkatapos nito, ang mga salitang iyong sasabihin ay magiging matalino at banal. Tayo mga kapatid ay tinatawagan ng Panginoon kung sino ang kanyang gagawing manggagawa sa kanyang gawain. Dahil napakalawak mga kapatid, napakadaming gawain, kakaunti lang ang gumagawa dahil kakaunti lang man din ang willing na gumawa. Kaya tayo, humingi po tayo ng gabay, saan yung panawagan ng Panginoon? Ano yung calling natin? Saan tayo malakas? Pagka ang ating kalakasan o ang ating kahinaan, ipinagkaloob natin sa Panginoon, tutulungan niya tayo anuman ang magiging resulta nito. Kaya kailangan maging matalino tayo sa pagsasalita na may pahayag natin na may kasiglahan, na may sigasig at tapang na isulong ang gawain. Dahil magiging matagumpay po ito pagka ang Panginoon po ang ating lalapitan, ang ating sandigan. Makakakuha ka ng karunungan kung ano ang sasabihin at kung ano ang iiwasan. Hindi mo susubukang ipakita ang iyong talino tulad ng mga teologo. Magiging maingat ka upang hindi magdulot ng mapaghinalang diwa o magpasiklab ng pagkiling sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga controversial na paksa ng doktrina. Makakahanap ka ng sapat na pag-uusapan na hindi magdudulot ng pagtutol, kundi magbubukas ng puso sa pagnanasa ng mas malalim na kaalaman sa salita ng Diyos. So dito mga kapatid, nalalaman natin na habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, ay makakakuha po tayo ng more than na karunungan, more than na kaalaman. At kahit na may kaalaman ka sa katotohanan ito, hindi ka magyayabang, hindi ka makikipag-away sa mga taong kasama mo sa gawain. Hindi ka kagaya ng mga teologo na makikipagbuno sila sa gawain o sa mga taong matatalino. Kaya bagkus pagka meron tayong kaalaman sa katotohanan, ipagpakumbaba po natin ng ating mga sarili. Huwag po tayong magpasiklab ng damdamin at magkikipag-away pa. Bagkus tayo po ay magpakumbaba at ang bawat paksa ng mga doktrina
ay atin pong ihingi sa Panginoon upang ating malinawan at atin po itong malakaran. At ito'y makakahanap ng sapat na pag-uusap na magdudulot po ito ng mapagpakumbaba na mga puso. So magbubukas po ang Panginoon sa bawat puso ng tao. Ang atin talagang gagawin is atin pong ipakilala ang katotohanan sa mga tao at ang Panginoon na po ang bahala kung papaano niya maihahanda ang bawat puso. Kaya wag po tayong maging pabaya sa ganitong uri ng gawain. Sabi dito, walang pag-aaksaya ng salita. Ang mga kinatawan ng Diyos sa lupa ay dapat magkaroon ng araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang kanilang mga salita ay dapat pinipili at ang kanilang pagsasalita ay dapat wasto. Ang mga walang ingat na salita na madalas gamitin ng mga ministeryo na hindi tunay na nagpapahayag ng ebanghelyo ay dapat talikuran magpakailanman. Tayo mga kapatid, habang nag-aaral ng salita ng Panginoon, ng mga katotohanan, marami tayong masasalubong ng mga maling doktrina at kailangan nating pag-aralan pa ng maigi. Huwag agad tayo maniwala sa isang tao na kanya itong sinasabi. Bagkus atin pong saliksikin ang banal na kasulatan, siyasatin natin ang mga katotohanan. At kung may mga mali silang sinasabi, ay atin po itong itakwil. Ano mga kapatid? Upang hindi tayo maging sinungaling or hindi natin maa-adapt yung mga maling pag-aaral o maling mga doktrina. So, ang mga salita kailangan piliin ng maigi upang maibalita natin sa mga tao ito ng may kabanalan at wasto na mga salita. Sinasabi pa dito, tamang pagsasalita. Ang bawat ministro ni Kristo ay dapat gumamit ng wastong pagsasalita na hindi matutukso sa paghatol. So, sa ating mga salita ngayon, dito sa ating mundo, ano man ang sasabihin natin, recorded yan sa langit. Kailangan sa lahat ng ating mga sinasabi ay mapaglingkuran natin ang Panginoon sa ating mga boses, maging mahinahon tayo sa ating mga kilos, sa ating mga galaw, ay hihingin natin sa Panginoon ang mga bagay na ito upang hindi tayo matukso sa panahon na tayo ay sinusubukan. Paghahanda ng mga mag-aaral bilang pampublikong tagapagsalita. Ang mga mag-aaral ay dapat maging kwalipikado na magsalita ng maayos sa harap ng mga kongregasyon, kaya't dapat nilang sanayin ang kanilang sarili na gumamit ng malinis at simpleng wika at sundin ang pinakamahusay na mga pamamaraan ng pagsasalita. Maraming pansin ang dapat ibigay sa pagsasanay ng pagbabasa gamit ang buong malinaw na boses at tiyak na pagkakabigkas na binibigyan ng wastong diin ang bawat salita. So tayo, habang nagsasanay bilang kabataan sa paglilingkod sa Panginoon, ang ating mga boses, ang ating tinig ay napaka-bisa na gawain kung ito po ay gagamitin natin sa ikakalaganap ng mensahe ng katotohanan. At tayo, kailangan malinaw ang ating pagkabigkas ng katotohanan ito. At wag nating mamadaliin, bagkus dahan-dahan ay mag-practice po tayo na maging mapagpakumbaba ang ating mga salita. Lalong-lalo na sa public speaking ay kailangang malinaw at may tama na mga salita. Sa pagpapatuloy, ang lahat ay maaaring magpahayag kung nais nila ng mga dakila ngunit simpleng katotohanan hingil sa misyon at gawain ni Kristo. Kung sila ay humahanap sa Panginoon araw-araw sa taimtim na panalangin, maiintindihan nila kung paano makipag-ugnayan sa mga tao tulad ng ginawa ni Kristo na inaangkop ang pagtuturo sa kanilang iba't ibang kalagayan at pag-unawa. So, gusto ng Panginoon na bawat isa sa atin ay maging mapagpakumbabang hanapin siya ng may buong puso at ng may buong lakas. Ibigay na natin sa Kanya yung buong lakas natin dahil siya po ang nagmamay-ari nito. Upang ating maunawaan ang mga katotohanan, kailangan nating ihingi sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang presensya, na atin po itong magkakaroon tayo ng spiritual discernment upang malaman natin ano ang tama at ano ang mali. At upang atin itong malakaran na naaayon sa Kanyang banal na kalooban. Ang mga espiritual na aral hingil sa kaharian ng Diyos ay dapat ipakita sa pamamagitan ng mga natural na bagay na pamilyar sa kanilang mga tagapakinig. Sa ganitong paraan, habang nakikita ang mga natural na bagay araw-araw, ang aral ng katotohanan ay paulit-ulit
na naaalala ng isipan. So sa atin po palang pakikinig ng mga salita ng Panginoon, na kapag may na-encounter nga tayo ng mga maling doktrina, marami po tayong matututunan. Pwede po nating pag-aralan ano yung pinaniniwalaan ni kapatid, ano yung pinaniniwalaan ng ibang sekta, at atin po itong saliksikin ng maigi sa Biblia. Ang katotohanan lamang ang ating panghawakan, at kung may tinuturo silang kasinungalingan, ay atin po silang sabihan. Hindi tayo magiging kabahagi o ng kanilang mga kasinungalingan. Bagkus atin silang sabihan na ito ang tama at ang mali ay itakwil. Dahil ang katotohanan, ito talaga ang magbubukas sa mga kadiliman, sa mga mata na hindi nakakakita. Kaya kailangan na pag-aralan ng mabuti ang bawat salita ng Panginoon upang mabuksan ang bawat isipan ng tao at malakaran natin ang mga katotohanan ito. Nasa proseso po ang lahat. Huwag tayong mangamba kung darating man sa punto na tayo ay nawawalan ng sigla. Bagkus isipin nating mabuti ano yung nagbibigay karangalan sa Panginoon. Kaya sa chapter 40 ng The Voice in Speech and Song, kailangan yung lingwahe ng ating mga salita o ang mga pinahahawakan nating mga doktrina at katotohanan ay merong kadalisayan na ito'y mauunawaan. At hayaan natin ang ating Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu, ang siyang hahawak sa ating mga labi, ang siyang magsasalita na tayo ang kanyang ginagamit. Kahit na makaranas tayo ng sakripisyo o may mga taong hindi agad na niniwala, huwag po tayong mangamba dyan. Ang importante, ano yung ginawa natin, ano yung magagawa natin, gawin natin para sa ikalulugod niya. At tandaan natin, natutulungan po tayo ng Panginoon anuman ang ating mga ginagawa para sa kanyang kaluwalhatian. At higit sa lahat, para sa kanyang gawain. Maging seryoso po tayo sa gawain ito dahil nakatala po yan sa talaan ng langit. Huwag po tayong maging babaya dahil ang panahon na pagkasinayang natin ay hindi na po babalik. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. At hanggang dito na lamang po ang ating mensahe. I am your presenter, Sister Daniela, and thank you for watching. God bless.